Kung ikaw ay dating hardworking student, breadwinner ng pamilya, o nakararanas ng pagiging batang empleyado, kaibigan, para sa'yo ang kwentong ito. Ang kwentong isishare kong ito ay base sa aking personal na karanasan. Noong 17 years old pa lang ako. Alam kong marami sa atin ang naghahangad ng makatulong sa pamilya kahit sa murang edad pa lang tayo. Ngunit dito sa bansa natin, kailangang nakatungtong ka muna sa 18 years old as a legal age bago maging ganap na isang empleyado. Sa Iloilo, ang probinsya ng aking kinalakhan at lugar ng aking buong pamilya. Dito na ako lumaki at nag-aral. 17 years old ako noon. Nakatira kami sa Mandurriao, katapat lang ng SM City, Iloilo. Nangungupahan ng bahay kasama mga kapatid ko at tatay. Walang trabaho noon ang tatay at ang nanay nasa Maynila. Nagtatrabaho sa agency. Isa akong batang hindi mahilig gumala sa labas ng bahay. Mas pinipili ko pang matulog na lang kaysa tumambay sa mga kaibigan at mag-enjoy sa mga nakikipaglaro o gumala sa labas. 4 kaming magkakapatid at pumapangalawa ako. Hindi rin ako katulad nila na mahilig magbarkada. Naiiba ako sa aming magkakapatid dahil sila maraming kaibigan. At ako naman, madalang lang makikipagkaibigan sa labas. Siguro nga introvert ako. Yung tipong pag nasa crowded na ako na maraming tao, nafe-feel kong parang nadidrain ang energy ko at nauunahan ako ng isang pagkamahiyain. Hindi ko rin minsan maintindihan ang nangyayari sa sarili ko. Pero isa lang ang laging nasa isip ko, ang makatulong sa pamilya ko, lalo na pag nakikita kong kinakapos na ng budget ang mga kapatid ko. Isang araw, biglang inaya ako ng barkada ng kapatid ko na si Grace. Hoy Irene, gusto mo bang mag-apply doon sa karinderya? Sa tapat lang ng SM. Madali lang naman ang trabaho. Magsaserve ka lang ng pagkain sa mga empleyado din ng mga taga-SM. Tsaka, kikita ka na. Araw-araw may pera ka. Sige nga, matry nga. Total, summer ngayon, walang pasok. Pagkatapos namin mag-usap ni Grace, ay dinala na niya ako agad doon sa amo niya. Ilang taong ka na ba, iha? 17 pa lang po. Okay. Pwede ka na ba mag-start bukas? Sige po, pwede naman po. Ilang oras po ang pasok dito? 8 hours din ang pasok, tsaka once a week ang rest day. Kinabukasan, nag-start na ako sa part-time job ko. Sa una, medyo nahihiya pa ako dahil maraming mga empleyado kumakain doon at hindi alam ng mga magulang ko na pumasok ako magtrabaho sa karinderya. Pero nilakasan ko ang loob ko at iniisip ko na lang na magkakapera naman ako. Habang nasa duty na ako, nagsaserve na ako ng in-order nilang pagkain isang araw. Binati ako ni Kuya, yung empleyadong kumakain. Uy, bago ka ba rito? Opo Kuya, bakit ho? Ilang taong ka na ba? 17 po. Okay, matagal ka pang mag-18? Kasi pwede mo namang itry mag-apply sa SM. Sayang ang ganda mo dito, hindi bagay. Grabe naman kayo Kuya. Trabaho pa rin naman ito, tsaka wala pa po akong 18. Hindi pa ako tatanggapin sa SM. Oo nga, pag nag-18 ka na, apply ka dun. Mas malaki kikitain mo kaysa dito. Noted po Kuya, sinabi mo eh. Mga 6 months na lang, mag-18 naman na ako. Try ko yung sinabi ni Kuya. Lumipas ang 6 months na naging ganap na akong 18.
Pumunta ako ngayon sa kapitbahay naming nagtatrabaho din sa SM. Ate, magtatanong po sana ako. Kailan po magkakaroon ng hiring sa SM? Baka alam nyo. Pagkakaalam ko meron naman ata araw-araw sa outright ng SM. Mag-walk-in ka, try mo lang. Kaso, wala akong pang outfit sa pag-a-apply eh. Yun lang ba? Pahihiramin kita. Eto, kasyang-kasya ito sa'yo. Suotin mo yan kasi sexy ka tingnan dyan. Salamat po ate ha. Hulog ka ng langit. Kaloka. Sige na. Bukas na bukas, mag-apply ka na. Ano bang kadalasang interview nila? Madali lang. At tinuruan agad ako ni ate na aking kapitbahay ng mga maaaring i-question ng interviewer. Nakatulong naman ito at naipasa ko ang interview. Ate, nakapasa ako. Wow, congrats. Sabi sa iyo eh. Sa wakas magkakapera na ako at malaking tulong ito sa aming magkakapatid. At lalo na ngayon, laging gipit ako sa pang-tuition fee tuwing exam sa school. Lord, thank you po talaga. Hindi niyo ako pinabayaan sa aking pag-apply bilang working student sa SM. Masayang masaya ako dahil first job ko ito. At kaka-18 ko lang last week kaya parang regalo na din sa akin ang pagkakaroon ng trabaho. Pero hindi naging madali para sa akin ang pagiging working student. Dahil pag ginagabi na akong makakauwi, makakalabas ng trabaho, mahirap maglakad ng mag-isa lang pauwi ng bahay. Kahit nasa tapat lang ng SM yung inuuwian naming inuupahang bahay, ay madadaanan ng mga eskinitang maraming nakatambay tuwing gabi. Naroong minsang haharangin ka ng mga grupong kalalakihan at mukhang nakainom ito at ang lakas ng mga usok ng sigarilyo. At nanginginig ako sa takot sa mga oras na yun. Buti na lang, to the rescue ang mga tanod na rumoronda sa lugar na yon. Isang beses ding pagkalabas kong gabi na sa trabaho ay dumiretso akong umuwi kina lola. Sumakay ako ng jeep papuntang terminal sa Haro Plaza. Dahil gabing-gabi na iyon, ay konti na lang ang mga pasaherong nakasakay sa jeep at yung iba nagsibabaan na. May mga lalaking parang may masasamang loob sa kutob ko. At akmang lalapit sana sa akin. At doon ako biglang nagpapara para bumaba na lang para makaiwas sa mga lalaking yon. Diyos ko Lord, nakakatakot pagkagabi na ako lagi na uwi. Salamat naman nakahabol ako ng last trip na jeep. Kaso hanggang bayan lang at pagdating doon magta-tricycle ako pa uwi kina lola. Pero carry na din. Kasi namimiss ko ng lola ko, kailangan ko siyang puntahan. Dahil wala na akong rest day sa susunod at busy na sa mall. Magpapasko na kasi. Nang makarating ako sa bayan ng Haniway after 45 minutes, ay naghagilap agad ako ng tricycle papuntang Hibulo. Di naman nagtagal, merong tricycle. Kuya, pahatid po ng Hibulo. Sa tapat lang po ng headquarters. Sige Ineng, sumakay ka na. Pero meron akong ihahatid muna, saglit lang naman ito eh. Okay po. Lumakad na yung tricycle at napapansin kong doon kami dumadaan sa madilim na taniman ng mga tubo or sugar cane. Sobrang kaba at takot ko sa mga oras na iyon. Kung bakit wala man lang kailaw-ilaw yung daanan namin at masukal pa. Lahat na yata ng santo at Diyos ay kinausap ko na sa mga sandaling iyon. Naway walang masamang balak o mangyaring hindi maganda. Ineng, huwag kang matakot or mag-alala kasi palagi akong may hinahatid dito pagkagabi na. Sadyang wala lang mga ilaw sa dinadaraanan dito kasi malayo sa kabihasnan. Kaya hindi maiwasang matakot mga pasaherong kagaya mo na babae. Napansin pala ni kuya na natatakot ako sa oras na iyon. Salamat at mabait naman pala ito at hindi masama. Nakarating ako kina lola na safe and sound.
Kaso, parang may namuong nerbyo sa dibdib ko kani-kanina lang. Kinabukasan, linggo. Bumalik na ako sa trabaho. Tuwing Sabado at Linggo lang ang trabaho ko sa SM. Na may 10 months na contract. Monday to Friday ay pumapasok ako sa school. Laking tulong sa amin ang pagkakaroon ko ng trabaho sa SM. Dahil bukod sa above minimum ang sahod, meron din kaming natatanggap na mga tips at allowance. Kumbaga, special kami kay SM dahil mga estudyante. Para makaiwas ako sa biyaheng gabing-gabi na kung makakauwi at palaging napag-iwanan ng last trip na jeep pauwi kina lola, ay minabuti kong makikitulog na lang sa katrabaho kong available para sa katulad kong kawawa. Char, meron akong babaeng katrabahong same lang din kaming estudyante at mabait ito sa akin. Siguro naawa nga sa drama ko sa buhay. Kaya isinama niya ako sa kanila para doon matulog kasama siya sa taas ng bahay nila. 3 lang sila nakatira, kasama tiyuhin at tiyahin niya. Doon ako nakikitulog tuwing Sabado ng gabi para kinabukasan Linggo, diretso na kami sa trabaho at sa gabi na ulit ako ng Linggo makakauwi kina lola. Palaging gabi na kami nakakauwi dahil oras ng pasok namin is mid-shift o di kaya'y closing. Wala kasing opening sa schedule namin para sa aming mga part-time. Kaya kami na ang mag-a-adjust. At ito pa ang isang pangyayari. O ano, Inday? Kailan kayo magbabayad ng upa? Late na ah. Hindi pa ba nakapagpapadala ang nanay mo? Ate, pasensya na po muna. Baka pwedeng kalahati lang ang maaari kong ibigay. Gawa ng hindi pa nga nakakapagpapadala sa amin ng nanay. Yung kinita ko muna sa pagtatrabaho ang pwede kong ibigay. Kaso half lang muna. Kailangan din kasi namin para sa pangkain. Aba, palagi na lang yung naririnig ko sa iyo eh. Hindi na pwede ito. Maraming nag-i-inquire dito para umupa. Magtitiis pa ba ako sa inyo na late at kulang palagi ang binabayad? Kapag ganyan kayo, umalis na lang kayo rito. Huwag naman po ate, maawa po naman kayo sa amin. Nag-aaral pa kami magkakapatid at may pasok pa ako sa trabaho ngayon eh. Bihis na ako para pumasok sa trabaho sa mga oras na to. Napansin ako ng katabing kwarto namin na babae. O bakit ka umiiyak, Irene? Si ate kasi pinapalayas na kami rito eh. Dahil kulang yung bayad ko sa upa. At ngayon, ipapadlock daw niya ang kwarto namin. Paano na yung mga kapatid ko pag uwi galing school? At ako din papasok sa trabaho. Malilate na nga ako eh. Naku day, kung meron lang sana akong extra, mabibigyan ko kayo. Pero nakikita mo naman 3 mga chikiting ko. Hindi ako pwedeng umabsent ngayon ate pero parang mangyayari na din yung pag-a-absent. Running for regular pa naman ako sa SM. Pag umabsent ako na hindi valid yung reason, mawawala na yung for regular ko. Nung araw na iyon mismo, pinili kong hindi na lang pumasok sa trabaho dahil kailangan kong iligpit ang mga gamit namin at uuwi na lang kaming magkakapatid sa lola ko. Hindi doon natapos ang problema naming magkakapatid dahil natuklasan ko din ang bunso naming kapatid na 2nd year high school pa lamang noon ay nagbubulakbol na pala sa klase. Ang binibigay kong baon na pera sa kanya ay pinanggagala lang niya sa mall kasama mga kaibigan at hindi sila pumapasok sa eskwela na kahit naka-uniforme naman pagkaalis ng bahay. Doon ko nalaman nang ipinapatawag na ako ng guro nila para mag-report. Pinahinto ko muna siya ng 1 taon sa high school noong kina lola na kami nakatira. Yung isang kapatid ko naman na sumunod sa akin ay busy sa ospital ng nursing aid, nagpa-practicum. Ako naman, malapit na final exam.
at humahagila pa din ng pambayad sa tuition ko. Iniyakan ko ang pinsan ko. Ayun, pinahiram ako ng pangbayad para sa final exams ko. Wala din kasing ekstrang pera ang mga tiyahin ko dahil nagme-maintenance sila ng mga gamot. Ang nakakatanda ko ng mangkuya, wala sa amin dahil nakabuntis siya ng mas maaga. Doon siya sa babae niya, kaya hindi namin siya kapiling. Alam ko namang ang aming ina ay nagsusumika para sa aming magkakapatid. Pero sadyang ginigipit tayo ng tadhana at isang hamon lamang sa ating buhay ang mga karanasan na napagdadaanan. Sabi nga nila, sa edad na mga 18 to 20s ka na, doon mo mararanasan ang malaking pagsubok o hamon sa buhay sa stage na iyon. Ngunit pag ito'y nalampasan mo, masasabi mong napakatatag mo na sa ngayon at handa ka na sa lahat ng bagay o pagsubok ulit. Naniniwala naman ako doon sa kasabihan na iyon. Dahil doon ay malayo-layo na din ang narating naming magkakapatid sa ngayon. Tuloy lang tayo sa pagsusumikap at palaging magdasal sa Diyos. Always remember, lahat ng mga pangarap ay pwedeng maabot basta't sipag at tiyaga lang para marating iyon. Dahil hindi bulag si universe, nakikita at nararamdaman niya tayo sa lahat ng mga hinaing natin sa buhay. Maraming salamat po sa pakikinig.